Diyos ko po, grabe. Ang matinding utos, Pangulo Pres Marcos pirmado, Duterte nanganganib na. Matindi itong pamagat na to, no? Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan. At ito na ang ating pag-uusapan ngayon. Grabe mga kabibig, nawindang, parang nabahala ang maraming tao, ang mga Davaoenos sa kanilang nakita ng pagdagsa ng mga Amerikanong sundalo sa Davao City. Naku, ano bang meron ngayon mga kabibig? Ba, dati SAF, no? 200, no? Ngayon naman, sundalong Amerikano nasa Davao naman. Aba. What is that? Kabayong bonda. Wala namang gulo sa Davao City. Natapos naman ang gulo sa KOJC. Pero anong nangyari? Nakakabahala. At ang sabi-sabi ng iilan, ito na daw ang strategiya ng mga tao na galit sa mga Duterte. At ito na daw ang simbolo ng pag-aaresto ni para kay Pangulong Duterte. ICC is coming na daw. Naku, nakakagulat naman ito kung totoo yan mga kabibig. Kasi hindi alam ng mga tao kung bakit dumagsa ang mga Amerikanong sundalo sa Davao. Ano ang totoong istorya? Aba, dapat sagutin nila yan kung bakit nandiyadyaan ang mga sundalong Amerikano. Ano ba ang ginagawa nila sa Davao? Diba? Unang-una kasi alam naman natin ang Davao is napakatahimik yan. Kontroladong lugar yan eh. Hindi nga nababalitaan sa mga kriminalidad masyado yan. 'Di ba? Talagang disiplinado ang lugar na yan. Pero ngayon nagtataka ka. Ang daming pumapasok ngayon diyan. Pinapalitan yung mga kapulisan, pinapasukan ng mga bata-batalyon ng mga bagong pulis, at ngayon naman may mga sundalong Amerikano na pumapasok diyan. Para saan ba yan? Ganyan ba kagulo sa Davao ngayon? Na ipinapakita na, oh, magulo naman tong Davao talaga eh. Kung magulo ang Davao, bakit ngayon lang? 'Di ba? Eh, sasabihin ng iba, unahan ko na. Eh, dati pa magulo dyan, ganto, ganyan. Kaya ngayon lang na-aksyonan yan. Kasi nga, eh, di dapat dati umalma na yung mga tao na taga Davao. 'Di ba? Sa dami ng tao dyan, kahit isa o dalawang tao magsasalita na magulo dyan. Pero wala namang nagsasalitang ganun. Ngayon lang talaga nagkaganyan dyan. Ano ang sadya nila dyan? Yung bata-batalyon ng mga kapulisan dyan, yung mga SAP, nalaman ko anong sadya. Ngayon naman, ano naman ang sadya nitong mga Amerikano na ito dyan sa Davao? Eh, baka mamamasyal. Magtutur lang sila dyan. Alam naman natin, yung mga Amerikano, mahilig magtur yan. Di ba? Nakakabahala daw di Pero nakakabahala ito nga naman sa talaga. maraming tao. Sakali namang magkaroon ito ng operasyon, pambabastos umano ito sa soberenya ng bansa natin. Ay, oo. Ako, marami pa tayong mga OFW na manunood sa ating live ngayon. Kaya nga, gusto kong pag-usapan itong nakakabahala na pagdating ng maraming sundalo. Ano bang plano nila at sino ang nagbigay ng instruction sa kanila para pumunta at dumagsa sa Davao City? Nako. Sabi ng mga iilang mga netizen, kasi nabasa ko talaga ito, nakabahala, sinong nasa taga-gobyerno ng Pilipinas at tagabantay ng soberenya ng bansa ang nagpapapasok sa kanila? Nako, maawa naman kayo sa bansa natin. Dati na tayong alipin ng mga dayuhan at ngayon ay papaalipin ba tayo? Nagmumukha tayong tuta ng Amerikano. Tsaka kung parte ng ICC yan, bawal sila rito kasi wala na tayo sa ICC. Di ba? Pwede silang palayasin dito kung tutuusin eh. Sino nga ba ang nagpapapasok dyan sa mga yan? Sa kabila na bawal dito yan.
Ba? Kasi ng mga kano na ligtas ang Davao City. Hindi sila titirahin ng missiles ni Xi Jinping. Ako, ano pa? Sinakop na ba tayo ng Amerika? Dahil sa administrasyong ito, nagkagulo na ang mga tao. Mga animal jud ni sila eh. Sobra-sobra ang kailang pag-abuso. Lord, send your Holy Spirit protecting Davaoenos, sabi pa dito. Gulo na talaga yan kasi huhulihin na si Duterte. Kaya nagpaparami sila ng US troops dyan kasi alam nila na marami daw galamay si Duterte kaya dapat nakahanda ang mga Amerikano, ang PNP at ang Davao na biglaang operasyon at sigurong-siguro na madadakip nila si Digong. Hala, Grabe, no? Halos kala mo, napakalaking kasalanan ni Duterte dito sa Pilipinas na nagawa, no? Kala mo ganun. Kala mo ganun kabigat yung ginawa niyang kasalanan para abutin niya yung ganyang klase. 'Di ba? Ang bigat pala nun, no? Napigilan mo yung droga sa Pilipinas. Ang bigat pala nun na iligtas mo yung mga kabataan, yung mga taong nalululong sa bisyo o malululong pa lang. Mabigat na kasalanan pala yung pigilan mo yung mga nagpapakalat ng masasamang bisyo dito sa bansa natin. Baliktad na ba talaga mundo? Ako kapong ko pa sinasabi yung baliktad na ba mundo? Diba? Ang bigat na kasalanan na ba ni Duterte yun FPRRD? Para abutin niya yung ganito? Di ba? Pinahirapan niya ba lahat ng mga Pilipino? Nagmala Hitler ba siya sa mga Pilipino? Di ba? Tinorture ba tayong lahat ni FPRRD? Wala akong mabalitaan na ganyan. Di ba? Para abutin niya yung ganyan, tratuhin siya ng ganyan. Kung ganun nga, ang sadya nila dyan, si FPRRD. Di ba? Kailangan ipaliwanag to kung ano yung ginagawa ng mga yan dyan. Kasi sabihin ng iba, bakit natatakot kayo na hindi harapin ni Digong yan? Kung wala siyang kasalanan, harapin niya. Wala naman talaga siyang kasalanan. Ano bang kasalanan niya? Dahil pinigilan niya yung droga sa bansa natin? Malaking kasalanan na ba yon? Na baka yung mga anak niyo malulong sa bisyo? Pinigilan niya? Galit na galit kayo sa kanya? Bakit hindi ba kayo nakinabang doon sa war on drugs niya? Na yung mga anak nyo na iligtas sa masamang bisyo? O kung yung mga anak nyo may mga barkadang mga adok-adok na iligtas? At kung may anak kayong mga nalulong na iligtas din? Kasalanan ba yon? Galit na galit kayo sa kanya? Diba? Kailangan ba ipakulong yung tao na alam mong gumawa ng tama sa bansa mo para sa kaligtasan ng mga tao? Kasalanan na bang protektahan ng mga tao? Yung taong bayan, kasalanan na ba yon? Malaking kasalanan na ba yon? Tanong ko. Di ba? Ang daming mga politiko na talagang walang konsensya kung mangurakot. Walang konsensya magpahirap sa mga Pilipino. Bakit hindi yon ang pinanggigigilan nyo? Bakit pinanggigigilan nyo yung tao na alam nyong nakatulong sa inyo? Nung pandemic nga baka isa kayo sa tumatanggap ng 8,000. Di ba? Tapos sasabihin nyo ngayon, galit kayo kay Digong? Hindi ko dahil sa pinagtatanggol si Digong, sasabihin nyo, DDS ako. Hindi ganon. Hindi ako DDS. Hindi ako loyalist. Tumitingin lang ako kung sino ang tama, kung sino yung may katwiran. Di ba? Anong kasalanan ng tao sa inyo? Pinabayaan ba tayo nung panahon ng pandemic? Nilaglag niya ba tayo lahat? Ginutom niya ba tayo? Hindi niya ba tayo tinawid? Sobra kayo, sobra na. 'Di ba? Tsaka sobra kayong magsalita laban sa kanila. 'Di ba? Parang napaka-perpekto naman ng ibang naging administrasyong nagdaan. Parang sa FPRRD lang yung administrasyon na walang ganto, ganyan. Diyos ko naman. Humarap nga kayo sa salamin, tas kausapin niyo yung sarili niyo. Nako. grabe. Kaming mga OFW, nababahala din kami sa binabalita o nasaan ba tayo ng isang balita sa SMNI kung saan binabalita nila na nababahala sila sa pagdagsa ng mga Amerikanong ito. Ito sounds natin. Okay. Again,
Ting namang magkaroon ito ng operasyon, pambabastos umano ito sa soberanya ng bansa. Oo. Si Franco Paranda sa report. Ang nangyayari ngayon, parang walang habas with impunity ka, Eric. This is very disturbing, this is very alarming. At talagang nakakasukan na ka, Eric, no? And I'm very much frustrated na yung mga kababayan natin talagang hindi pinapansin to. Ito ang naging reaksyon ng political commentator na si Ibi Hugalpot sa kasalukuyang kaganapan sa Davao City dahil sa unti-unting pagdami ng mga Hala. Amerikanong sundalo sa lungsod. Napansin ng ilang netizens ang pagdami ng mga Amerikanong sundalo kayong wala namang Huwag yung sabihin gagawin nilang training ground to, kaya sila nandiyan. sites sa Davao City. O tingnan yung kabibig, di ba? Tingnan nyo mga kabibig. Yan ang mga Amerikanong dumagsa sa Davao City. Knowing walang balikatan, walang EDCA sites, walang gulo sa Mindanao. Ano ba ang rason kung bakit maraming mga Amerikanong sundalo ang dumagsa, sumugod sa Davao City? Nako mga kabibig, continue. Ay kay Hugalpot, nakakabahala ito dahil sa mga nangyayari ngayon Oo, sa naturang lungsod. nakakabahala yan. Noong Hunyo at Jes nang sa pilitang nilusok at pinasok ng mga kapulisan ang mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ, bitbit ang matataas na kalibre ng baril at elite forces para isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Polo C. Kibuloy na may kinakaharap din kaso sa Estados Unidos. Aniya, posibleng hindi lamang rendition o pagkidnap sa butihing pastor ang pakay ng pagdami ng Amerikanong sundalo Hala. sa syudad. I would even venture to say this in public, no? Matamaan na kung sinong matamaan dyan ka, Eric. I would like to connect it to the impending ICC warrant that may be issued in a matter of time against the sitting Vice President Sara Duterte. Hala mga kabibig, bago lang nag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary at sabi ng ilan-ilan, ito daw ang hudyat na hindi na talaga maganda ang pakikitungo ng BBM Sara tandem. Ngayong pumasok na itong mga sundalong Amerikanong ito, pwede nating i-connect ito sa ICC. Di ba balita-balita ng Trillanes na meron at meron talagang warrant of arrest kay Duterte by batch daw di umano. Baka mga kabibig, after na ma-arrest si Duterte, susunod daw si VP Sara Duterte. Naku mga kabibig, kung ganon-ganon, naku, delikado yan. Ayan talaga ang gusto nilang mangyari. 'Di ba? Na mawala ang mga Duterte dito sa Senato. Dahil alam nila sa 2028 ang mga Duterte, si VP Sara, ang numero unong matindi nilang kalaban sa pagiging presidente. 'Di ba? Dahil kapag naging presidente si VP Sara, malamang hindi na sila makaporma sa susunod. 'Di ba? Kaya ang gagawin nila diyan is kailangan pigilan. Dahil pag hindi nila pinigilan, ang matagal nilang pangarap na makaakyat sa mataas na posisyon ay hindi na nila magagawa. At lahat ng mga tao na bumabanat kay BP Sara, na lahat ng mga humihila sa kanila, talagang maiisa-isa yan. Yun ang kinatatakutan nila, na baka sila ay balikan. No, hindi naman yung may gagawin sa kanilang masama. 'Di ba? Baka hindi lang sila papormahin na mag-ano na naman sila, 'di ba? Quiet na lang na naman, 'di ba? Matanggal sila sa posisyon nila. Ganun 'yun eh. 'Di ba? 'Yun ang kinatatakutan nila eh. Hangga't wala pang 2028, kailangan na nating kumilos. Kasi kapag nahuli na ang lahat, naku, delikado tayo. 'Di ba? Kaya si VP Sara kailangan mawala sa eksena yan. Oh. Para yung mga gusto nilang i-appoint o ipasok sa 2028 ay maipasok nila. 'Di ba? Na walang Sara Duterteng lalabas. Oh. O sino mga papasok diyan kapag nawala si VP Sara? 'Di ba? Pero sa tingin nyo ba? Ito ang tanong diyan. Ganon kadali mapatumba o mapabagsak ang Duterte
o si VP Sara? Bakit hindi kayo maging patas sa laban? 'Di ba? Kasi sinasabi nyo kayo, maraming sumusuporta sa inyo. Kung kayo may tiwala kayo sa sarili ninyo, kahit hindi nyo nadaanin ng mga Duterte sa ganyan, bayaan nyo mag 2028, doon kayo magtuos kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. 'Di ba? Kahit hindi na kayo gumawa ng ganyan. Kasi kung gumagawa kayo ng ganyan, natatakot kayo sa mga Duterte, ba't kayo natatakot? Kung kayo, tumutulong kayo sa taong bayan, at malaki yung nagagawa ninyo, wala kayong dapat ikatakot kay VP Sara. Kasi kahit makalaban nyo yan bilang presidente, sa pagiging presidente, may laban kayo. Kung alam ng mga tao na tumutulong kayo sa bansa natin. Diba? Sa mga Pilipino. Mas magiging magandang laban yon. Kaso nga lang, kung alam ng mga tao na wala kayong ginagawa at nag-aambisyon kayo sa mataas na posisyon, talagang matatakot kayo kay VP Sara. Mga ka-BP, grabe ka powerful ang Ay, mga nako. kokak. Kaya pala, palaging pumupunta sa US. Baka ito ay isa sa mga hinihingi nila Nako. na bibigyan sila ng Oo mga ba to? Amerikanong sundalo in case na isi-serve na ang warrant of arrest para kay Digong Duterte at kay Sara Duterte. No. So, planado nila Mantakin mo, no? Ang presidente noon, si Tatay Digong. Mayor lang si VP Sara noon, nadamay pa siya, no? Ang galing nila, no? na talagang ipakukulong ang mag-ama. Yan lang ang aking mga mga possible na mga scenarios na mangyayari. Kasi anong purpose ng mga sundalong ito? Bakit? Nag-request ba si Pangulong Bongbong Marcos? Nag-request ba ang mayor ng Davao City ng tulong galing sa Amerika? Hindi naman. 'Di ba? Nag-request ba si VP Sara sa US na, oy, kailangan namin ng mga Amerikanong sundalo sa Davao? Wala naman, 'di ba? Puzzled lahat ng mga tao ngayon. Anong klaseng pakulo ito sa PBBM administration? Ako, let's continue watching. Okay? Ulitin natin, ha? Proceed. DPRRD at kung sino-sino pa. So, kasi, why would the US government send their special forces? Correct. Binigyan linaw rin ng galbot na di pangkaraniwang UAV drone Ah. o unmanned aerial vehicle ang Hala. ginagamit sa airspace ng Davao City. Partikular na sa mga KOJC compound na siyang nagpapatibay sa tumitinding operasyon ng Estados Unidos sa lungsod. Ito ay ang Reaper drone, no? M9A Reaper drone. Ito, halos sinlaki na to ng mga single seat aircraft. At malalaki na to. Kaya nga, yung unmanned aerial systems to, kasi nasa loob niyan ay iba't ibang klaseng leading edge, cutting edge technologies, no? From surveillance, imaging, audio capture, and everything else, no? But, to connected to the foreign intervention itong mga drones na to are highly classified. At ang mga operators niyan are highly trained. And when drones like this are flown, you do not assign it to somebody without the proper top secret clearance. Sa video ay makikita rin ng mga US troops na malalaking tao na kung Hala. ituring Tanyo Galbot ay di ordinaryong sundalo sa Amerika. Hala. Pagkos ito raw yung mga uri ng sundalong ginagamit sa mga classified operations ng Navy SEAL. Hala. US troops, and these are not just ordinary troops. Yes. Yung ordinary serviceman ng Amerika, hindi mo mapapansin yung laki ng katawan, yung mga ano. These are images of people that I think are from either the Green Beret or Dapat talaga isipaliwanag yan kung bakit nandiyadyaan yung mga yan. Diba? Nakaka-alarma yung ganyan kung ano yung sadya nila. Wala namang ang gagawin sa Davao. Ano gagawin sa Davao niyan? Ano ba to? Parang takutan? Diba? Ipaliwanag daw. Maganda dyan. Magkaroon kayo ng paliwanag dyan. Diba? Yan ang problema kasi sa atin minsan eh. Tahimik, hindi nagbibigay ng ano. Diba? Naku. the US Navy SEALs. So the US Navy SEAls are actually the ones who are in charge of these drones.
These drones have been used in the drone attacks in Pakistan. Iran. Drone attack in Iran, where it killed a senior military official during the presidency of Donald Trump. Si General Sulaiman. Yes, exactly. So, Nako. bakit nandito yan sa Pilipinas? Bakit nandyan yan sa Davao? Para kay Sa dami ng lugar, no? Sa dami ng lugar na magulo dito sa Pilipinas. Nandiyadyaan pa sila, no? Pwede naman sa ibang lugar na talagang meron talagang may mga taong labas na talagang mga terorista, mga ganun. 'Di ba? Pwede naman silang dalhin doon. Pero bakit Davao ang pinipili nila, 'di ba? Ano meron diyan? kalbot, labag sa batas sa mga ginagawang panghihima. Baka bibili ng durian yung mga yan. Kasi masarap doon durian dyan sa Davao. Pasok ng mga sundalong Amerikano sa Davao City. It's not just unlawful. It is unconstitutional. It is undermining the sovereignty of the Philippines. This is actually an impeachable offense. If you look at the provisions on impeachment, this is the betrayal of public trust na to, Eric. Hala. Betrayal of public trust. Betrayal. So sino ba? Sino ba ang nag-command? Sino ba ang nag-request ng mga Sino? sundalong kano? Si Bongbong Marcos? So pwede itong maging tawag dito, pwedeng makasuhan si Bongbong Marcos dito. Kasi betrayal of public trust. Impeachable daw ito, sabi ni ng political commentator na si Ed. Nako, baka dito na maano si Bongbong. Dapat si PBBM, sagutin ni PBBM yan kung bakit nandiyadyaan yung mga yan. Di ba? Kasi nga, ganun pala, no? Impeachable pala yun kung sakasakali. Betrayal of public trust. Di ba? Nako, yan na naman. May batik na naman kay PBBM. Diyos ko naman, Mariosa. Ay, nako. PBBM, uy. Kailangan sagutin mo naman yan para maano mo, kita mo, kaka-alarma na ng ganyan. Hindi dapat binabaliwala yung ganyan. O, ikaw na naman ang mapuputokan yan. O, di ba? Ikaw kasi, mga alitap-tap mo pinapakinggan mo, Mario Josep naman. Marcos kung padalos-dalos ang kanyang mga desisyon, padalos-dalos ang kanyang ang tawag dito ba? Paghingi ng tulong sa Amerika. Delikado yan mga kabibing. Nako, ano bang rason? Bakit ba sila pumunta dito, Davao City? Ano bang kailangan nila? Diba? Nakatakot mga kabibig. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At syempre yung boses na yon na nagbula kay Kabibig. Ayan, mga katunay ano kayang ginagawa ng mga sundalo dyan, no? Ng mga Amerikano dyan sa Davao, no? At syempre hindi naman tayo na parte ng ICC, di ba? Bakit sila ganyan, nagiging aktibo at sino ang nagpapapasok sa kanila dyan? Diba? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.